Ayan, magandang araw sa ating lahat. Kamusta po kayo sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas and Mindanao? Okay na ba? Oh, pasensya kayo ha, medyo late yung pasok natin mga kababayan. Dito po tayo ngayon sa channel ng Bingador. Oh, kilala nyo ba ako? Baka mamaya magulat kayo na nandito ako ngayon sa Bingador, okay? So sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas and Mindanao, kamusta? So okay na ba kayong lahat? Ang pag-usapan natin, syempre, bago tayong mukha dito sa Bingador, magbibinggahan tayo. Baka mamaya iba po yung mga maririnig po ninyo dyan. So ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat. Welcome po sa Bingador Channel. So abangan nyo po kasi marami pong mga magigiting na mga vlogger ang nandito ngayon. Okay? Para nang sa ganon ay ang magtulong-tulong para i-defend po ang administration, ang ating mahal na Pangulo. Okay? So, shout out sa inyong lahat dyan. Sa pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Imee and syempre kay Bato de la Rosa. Alam naman natin na umugong na po ang balita at syempre na-confirm na nga po ito, no? Ng napakaingay at napakawalang kwentang spokesperson ni Rodrigo Roa Duterte na nakakulong doon sa Dahig. Hindi ko alam kung saan po ako dito, no? Hindi ko alam kung saan ako magtingin. Ready na ba ito? Ready na ba ito? So mag-comment kayo. Mag-comment kayo kapag nandito kayo, no? Para nang sa ganun malaman ko na okay na po ba talaga. Okay. So, pag-usapan natin ulit itong si Imee. Alam naman natin na si Imee, humahaba lang yung dila nito sa kakayawit, sa kakayawyaw. Pag-usapan natin parang pangaralan natin itong si Imee. Dahil tarantang-taranta. Kaya kung nakita nyo dyan sa thumbnail, na hindi ako ang gumawa, lumutang po yung utak niya. Si Imee, kumbaga sa Ilonggo pa, wala pulos nga utod. Walang kwentang kapatid. Imbis na suportahan niya yung kapatid niya, ay nako, hinila niya pa. Dahil nabuang siya, nabaliw siya sa kasuporta dyan sa mga Duterte na walang ibang ginawa, kundi yung magpahirap sa bayan, pumatay ng kaliwat kanan. Yan ang problema kasi sa mga sa mga katulad ng ganyang mentalidad. Alam nyo ang kwento doon kung bakit nataranta si Imee. Nananawagan pa ang alingangan na senadora na protektahan daw ng taong bayan itong si Bato de la Rosa, si Bongo, o di kaya walang kwentang BP Sara nila sa possible na arrest, no, na pag-aaresto. Kasi kung gumagamit ito ng utak itong si Imee, alam naman na hindi pa nakaupo yung kapatid niya, may kaso na yan. Pinailan na yan ng kaso si Rodrigo Roa Duterte, si Bato de la Rosa sa International Criminal Court 2016, 2021. Bago pa umalis ng Rome State Youth ang Pilipinas under Duterte administration, may mga kaso na yan isinampa ng pamilya ng mga biktima. Ang problema kasi, itong sa Judas na Imee na ito, parang poproteksyonan niya pa tong tatlo na ito eh. Bakit? Nanibago ka pa ba, Manang? Idamay mo pa kami ng mga taong bayan? Sige nga. Kayo na mga nanonood dyan. Matim pa ng sikmura ninyo na ipagtanggol itong si Bato de la Rosa sakaling damputin ito ng International Criminal Court. Na hindi natin alam na nagtatago. Pero parang nasa Pampanga ata si Bato de la Rosa. Oy, shout out. Naku, Diyos ko. Pwede bang banggitin itong mga Katarugo party list dito? So ganun po mga ka-Bingador. No? Ang sarap binggahan itong si Imee. Diba? Nakakabobo yung utak na eh. Ipagpalit pa niya ang taong bayan, lalong-lalo na yung mga pamilya ng biktima
nung war on drugs ni Rodrigo Duterte, diyan kay Bato de la Rosa, kay Bongo at saka kay Sara. O na walang ibang ginawa ngayon, kundi yung manira ng manira lang sa administration ng kapatid niya. O, nakikita ko yung mga comment kasi kaya lang, hindi na ako marunong dito mag-greet. Shout out sa inyong lahat. Maria Tomas, good morning, good day. Kay Suseta Bor, hello ma'am. Ako, Diyos ko, yung mga magigiting pala ng mga kababayan po natin nagmamahal. Marian Tomas, kay Zel, 24, 27. Hello po sa mga kabingador. Bingador tayong channel ha. So gusto ko lang kasing ipaalam sa taong bayan na ang ginagawa ni Amy kasi pangbulabog to eh. Tuturuan pa tayo na mag-obstruction of justice. Itong si Amy na to, hindi to marunong magalang ng international law eh. 'Di ba? Naging senador ka ng ilang taon. Tapos ipagpapalit mo lang yung mga biktima ng human rights o ng crime against humanity. I-perpetrator itong si Bato de la Rosa eh. Hindi basta-basta ang kaso nito. Dapat senador ka, mambabatas ka, dapat alam mo. Kaya tingnan mo ngayon, lumutang na yung utak mo sa kakasuporta sa mga Duterte. Hindi mo alam na ginagamit ka lang ng mga Duterte o manggagamit ka rin ayon po sa ating mga kababayan. No? Ang problema dapat kayo nakakaalam, turuan nyo yung tao. Yung mga ipinagtatanggol mo, isa po yan sa mga pumatay sa ating mga kababayan ayon po sa pamilya ng mga biktima. Wala ka kasing pakiramdam sa mga pamilya eh. Nananawagan ka pa na, okay, sige, dapat protektahan natin kung ano daw ang nangyari kay Rodrigo Roa Duterte, mangyari din kay Sara, kay Bato de la Rosa, kay Bongo. They deserve it. They violate, no? Anong kanyang kaso? Crime against humanity. Pitsugas kayo, hindi ba kayo nakakaintindi ng ganon? Bububuhin nyo yung tao? Nakaintindi ba kayo? Kung anong klaseng criminality ang ginawa ng mga taong pinoprotektahan nyo? Sige, comment kayo dyan mga Duterte Dead supporters kayo na. Panguyain ko kayo. Hindi, sa punto na ito, ganito po dapat, Amy. Makinig ka sa taong bayan. Yung ipinagtatanggol mo, yung gusto mong proteksyonan ng taong bayan, nag-commit po sila ng crime against humanity. Kaya nga nilabasan sila ng warrant eh. Ngayon, kung hindi nyo isusurrender yan, dapat nga ikaw dapat ang mag-advise kay Bato de la Rosa. Dapat sabihin mo, Bato, lumabas ka na. Diba? Hindi na manawagan ka pa sa amin. Anong pakialam namin dyan? Inag-commit yan sila ng crime against humanity. Perpetrator yan. Si Rodrigo Duterte nakakulong na. Naturalmente, dapat pagandaan po ng grupo ni Bato, ni Bongo, ni Sara, yung mga ganyang klaseng possibility. Sino ba naman ang magpaprotekta? Kayo ngayon, kayo na mga nanonood dyan, ipagsanggalang nyo ba yung buhay ninyo? Pag itago nyo si Bato, kapag nagkaroon na ng manhunt, di, bahala kayo. Parang si Rocky din, ayaw niya ipasuko si Bato de la Rosa. Klarong-klaro. Yan ba yung matapang? Yan ba yung naghahamon? Wala ka pala eh. Nakakahiya ka, tawanan ka ni former Senator Trillanes, Bato de la Rosa. Ikaw naman, Amy, kung gusto mong protektahan ng mga may kaso sa International Criminal Court, so meaning, para saan pa na naging mambabatas ka? Kung turuan mo yung tao na proteksyonan ng kriminal ayon po sa International Criminal Court. Bahala kayo kung ipasanggalang nyo yung mga katawan nyo dyan at mga kaluluwa nyo dyan. Alam nyo, umiinit yung ulo ko 2:00 ng hapon eh. Nabubisit ako sa mga ganyang klaseng mentalidad. Sinadura ka pa naman, kapatid ka ng presidente. Hinayupa ka dahil sa inggit lang. Hindi mo iniisip kung ano yung magiging precedent sa mga galaw mo. Yayain mo pa yung taong bayan na protektahan. Sino pa magprotekta sa mga ganyang klaseng mentalidad? Nung panahon ng Duterte administration, yung mga alinyangan nila, ang yayabang nila. Hindi po sila marunong mag-adhere ng tinatawag na due process. Tapos ngayon, paprotektahan mo pa sa taong bayan? Alinyanga, paano ka naging senador?
binuwis mo yung buhay mo dyan sa mga Duterteng, hindi mo alam, pinagtatawanan ka at your back. Pegador, wala kang gawa.